Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a bisunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng dakilang Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng likha, naniniwala o hindi naniniwala. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naunang propeta at sa lahat na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Una at higit po sa lahat ay binabati po kayo ng pandaigdigan pagbati ng mga Muslim na ito rin ang pagbati ng mga propeta gaya ni Adan, Ibrahim, Ismail, Dawud, Moses, Isa o Jesus Christ at saka si Muhammad. Kapayapaan naway sumasa kanila ang pagbating Assalamu alaikum. Kapayapaan naway sumasa iyo. Pangalawa, malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa talakayang ito upang magkaroon ng tama at sapat na kaalaman hinggil sa paniniwala ng mga Muslim. At ito rin po ay nagsisilbing paalaala sa mga kapatid nating Muslim sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbadya. Fadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalalahanan o magpayuan sa isa't isa sapagkat ang payo o paalaala ay nakapagpapalakas o nakapagpapaangat ng iman o pananalig sa mga tunay na nananampalataya. Kaya narito po ang kapatid natin na sa kasalukuyan nanunungkulan sa Islamikong tanggapan ng Al-Nasim na siya ang magbibigay kasagutan sa mga ihinanda nating katanungan. Siya si Brother Isa Rial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, narito po ang mga katanungan na ihinanda natin para sa kanya para magkaroon tayo ng linaw sa mga kumakalat na hindi tamang impormasyon. Unang katanungan, bilang isang Muslim kapatid, ano ba ang pinakamabigat na kasalanan na nagagawa ng isang tao sa kanyang tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pwede bang malamang kapatid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pinakamabigat na kasalanan na magagawa ng tao laban sa kanyang tagapaglikha ay ang tinatawag sa Arabic na shirk. Ang pagtatambal ng ibang Diyos liban sa Allah. Halimbawa, ang mga panalangin sa mga propeta, mga anghel, rebulto, idolo, araw, buwan, pinuno, o sa sinumang mga nilikha. Dahil ang panalangin, ang pagsamba, ang pag-alay ng anumang bagay ay kinakailangan gagawin lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang paghingi ng kapatawaran at iba pang uri ng pagsamba ay kinakailangan para lamang sa Kanya. Ang lahat na gawain ito ay ginagawa ng tao bilang pagsamba na kinakailangan ibalin niya ito sa nag-iisang tagapaglikha lamang. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala hinggil sa kasalanan ng shirk, Kanyang sinabi, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Katotohanan, ang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng inyong tagapaglikha ay ang shirk na hindi niya pinapatawad ito.
Subalit, ang liban dito ay kanyang pinapatawad. Katotohanan, sino man ang nagtatambal ng ibang Diyos maliban sa Allah, siya ay nakagawa ng pinakamalaking kasalanan sa paningin ng ating tagapaglikha. Kaya ang kasalanan ito ay hindi patatawarin ng ating tagapaglikha. Kalintulad sa sinabi ng Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, nung siya'y tinanong kung ano ang pinakamalaking kasalanan, sinabi ng Propeta alayhi salatu wassalam, الإشراك بالله قتل النفس عقوق الوالدين كلمة الزور وشهادة الزور. Ang pinakamalaking kasalanan, kagaya sa sinabi ng Propeta alayhi salatu wassalam, ay ang pagtatambal ng ibang Diyos maliban sa Allah, ang pagpatay ng tao, ang pagiging suwail sa magulang, ang pagsabi ng kasinungalingan, at ang pagsaksi ng kasinungalingan. Ang pinakamataas po rito sa lahat ng mga kasalanan ito ay ang pagtatambal ng ibang Diyos maliban pa sa Allah. Kaya magkagayon, ito ang dahilan ng pamamalagi ng tao sa lumalagablab na apoy sa impyerno kapag siya ay gumawa ng shirk. Ang lahat niyang gawain ay magiging walang kabuluhan at walang saysay sa kanya sa dating ng araw, sa araw ng paghukom. At katotohanan, siya ay hindi matatawag na isang Muslim, bagkus siya ay labas sa katuruan ng Islam. Ang ibig sabihin pala, kapatid, ay ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan, nakikita o kahit sa kaisipan lamang, ay ito pala ang pinakamabigat na kasalanan. Ang pangalawang katanungan ay, lahat daw ba na naniniwala sa isang Diyos ay pare-parehas? At meron bang kaligtasan at tama rin ba ang kanyang relihiyon o pananampalataya? Kapatid, ano ba ang pananaw ng mga Muslim dito? Ang paniniwala sa isang Diyos ay likas sa bawat isa't isa. Sa anumang relihiyon, ang bawat isa nito ay naniniwala na mayroong nag-iisang Diyos lamang. Subalit kahit na sila'y naniniwala sa isang Diyos, ang kanilang mga konsepto ay hindi pa rin magkakatulad. Halimbawa, sa mga Kristiyano, sila'y naniniwala na ang Diyos ay nagiging tao. At magkagayon, ang paniniwala sa katangian ng nag-iisang Diyos ay naging walang saysay sa kadahilanan na hindi nila pinapanatili ang tunay na katangian ng nag-iisang Diyos. O kaya may mga konsepto na ang Diyos ay namatay. Kaya magkagayon, hindi ito katangian ng tunay na tagapaglikha. Ang Diyos ay hindi namamatay at wala siyang hangganan at wala siyang katapusan. Ang masakit pa sa ibang pananampalataya na ang kanilang Diyos ay hindi lamang namatay sa ordinaryong pagkamatay. Ang malubha na siya ay pinatay pa ng kanyang mga nilikha. Ang katangiang ito, mga kapatid, ay malayo sa tunay na katangian na nag-iisang tagapaglikha. Kaya magkagayon, kahit na ikay naniniwala sa kaisa ng tagapaglikha, ang paniniwalang ito ay magiging walang saysay dahil ikaw ay lumayo sa tunay na konsepto ng paniwala sa kadakilaan ng ating tagapaglikha. Maging si Satanas, kapatid, siya ay naniniwala din sa nag-iisang tagapaglikha. Subalit, ang kanyang paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha ay hindi nagiging dahilan ng kanyang pag-alis sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Dahil siya ay hindi sumusuko sa tagapaglikha, bagkus siya ay nagiging suwail sa ating tagapaglikha. Ang paniniwala sa kaisahan ng Diyos ay likas sa bawat isa, subalit ang mga tao ay lumalayo sa tamang konsepto nito. Kaya magkagayon, sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.
Noong kinuha ng ating tagapaglikha ang ating mga kaluluwa, noong nilikha niya ito ay kanyang tinanong, sino ba ang inyong Panginoon? At ang ating kaluluwa ay nagwika, ikaw ang aming Panginoon. Kaya magkagayon, sasabihin natin sa araw ng paghukom na hindi natin alam ang mga bagay na ito. Kaya ang paniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha ay likas sa bawat isa't isa sa atin. Ito ay ang fitrah na nilagay ng ating tagapaglikha sa ating sarili upang sa gayon tayo ay kikilala sa Kanya. Subalit aking ikinalulungkot na napakalakas ni Shaitan sa mga taong lumalayo sa batas ng Allah at itong dahilan ng kanilang pagiging kasama ni Satanas sa lumalagablab na apoy sa impyerno. Marami pong salamat. Dapat pala kasabay ang tamang konsepto yung tinatawag na pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Pangatlong katanungan, kapatid, ito. Islam, Judaism, Christianism, matatawag na Semitic religion at may kanya-kanyang dakilang araw ng pagsamba. Katulad ng Biyernes para sa mga Muslim o Islam, Sabado para sa mga Yahudi o kaya Judaism, at Linggo naman para sa mga Christianity. Lahat ba ang mga araw na ito, kapatid, ay dakila sa batas ng tagapaglikha? Mga minamahal kong kapatid, unang-una dapat natin malaman na ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa lamang. Kaya magkagayon, iisa lamang ang kanyang daan o ang kanyang relihiyon. Ang mga kasamahan ni Propeta Moses, alayhi salatu wassalam, sumasa kanya naw ang kapayapaan, ay hindi nagsabi na ang kanilang relihiyon ay Judaism. Ang mga kasamahan ni Jesus, alayhi salatu wassalam, sumasa kanya naw ang kapayapaan, ay hindi rin nagwika na sila ay mga Kristiyano. Subalit sa paglipas ng panahon, ang huling tagasunod ay umembento ng mga pangalan ng kanilang mga reliyon. Kaya noong nasa panahon pa ng mga propeta, ang kanilang mga matutuwid na tagasunod, silang lahat ay nagdiriwang ng linggu-lingguhang pagsasama sa araw ng Biyernes. Pagkatapos noong nawala na ang tunay na katuruan, ang mga nagsasabing mga Hudyo ay kanilang itinagdiriwang sa araw ng Sabado, ang mga nagsasabing Kristiyano ay sa araw ng Linggo. Alhamdulillah, purihin natin ang Allah. Ang mga tagasunod ng mga propeta, ang mga Muslim, ay pinanatili nila ang tamang araw ng lingguhang pagtitipon, at ito ang araw ng Jum'ah, ang araw ng Biyernes. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. O kayong mga mananampalataya, kapag tinawag na ang pananawagan sa pagdarasal sa araw ng Jum'ah, araw ng Biyernes, iiwanan ninyo ang inyong pangangalakal at mag-alala sa iyong tagapaglikha. Ang Jum'ah, mga kapatid, ay tinatawag sa salitang Arabic na Jam, ang araw ng pagtitipon-tipon. Sinabi rin ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. Tayo ang huling pangkat ng mga mananampalataya sa ibabaw ng mundong ito. Subalit tayo ang mangunguna sa araw ng paghukom. Bagamat ang mga naunang bansa ay binigyan ng mga kasulatan, at ito ang araw ng Jum'ah na nagiging tungkulin nila na ipagdiriwang ang pagtitipon-tipon. Subalit sila ay nagkaiba ng kuro-kuro tungkol dito. Magkagayon, tayo ay ginabayan ng Allah, at ang ibang nasyon ay susunod pagkatapos natin. Ang mga Hudyo ay bukas, Sabado, at ang mga Kristiyano ay sa Linggo. Marami pong salamat.
Ang Biyernes pala ay ang pinakadakilang araw sa batas ng Allah. Ngayon kapatid, ang pang-apat na katanungan ay sinasabi ng ibang tao na ang mga Muslim ay sumasamba sa buwan sa dahilan ito ang simbolo ng Islam. Halimbawa, ang cross sa mga Kristiyano, ang star sa mga Hudyo, at ang buwan o crescent sa mga Muslim. Tama ba ang konseptong ito, kapatid? Dapat malaman ulit ng ating mga takapakinig na ang tanging sinasamba sa Islam ay ang tanging nag-iisang tagapaglikha lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang simbolong ito ay walang patunay at relasyon sa pananampalatayang Islam. Ang simbolong ito ay hindi ginagamit sa panahon ng propeta alayhi salatu wassalam at ng mga kasamahan niya. Sa panahon ng Ottoman Empire, mga 750 taon pagkatapos ng Hijra, ay nagsimula ang paggamit ng buwan o ng crescent. Ang mga masjid ng mga Muslim ay walang palatandaan ng pagkakilanlan at kanilang pinili ang buwan na ito upang sa gayon makikilala ang kanilang mga masjid. Kanilang napili sa kadahilanan na ito ay iba sa palatandaan ng mga hindi Muslim. Pinili nila ito bilang palatandaan dahil ang buwan o kalendaryo ng mga Muslim ay umaayon sa paglabas ng buwan. Halimbawa, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o ang paglalakbay sa Makkah bilang pagsasagawa ng Hajj ay ayon din sa paglabas ng buwan. Walang relasyong pangrelihiyon ang ito, o kahit ito'y mabasag o masira, walang mangyayari sa mananampalatayang Muslim o anumang kasadlakan na mangyayari sa kanilang buhay. Samantala, sa mga hindi Muslim, halimbawa sa Kristiyano, ito'y sinasabit nila sa dibdib, ang cross. Hinahalikan ito at pinapahalagahan. Gumagawa ng panalangin sa mga cross. Subalit sa Islam, dapat malaman ulit na iisa lamang ang mayroong karapatang sambahin. Ang tunay na tagapaglikha, siya ang Allah, ang Panginoon, at lumikha ng lahat, siya ang hari ng araw ng paghukom. Marami pong salamat, Brother Omar. Ito pala ay maling akala dahil ni sa kaisipan ng tao ay bawal ilarawan ang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglimang katanungan, kapatid, ay ito. Islam daw ay isang paganong relihiyon sa dahilan ay walang kantahan, sayawan, at nagpapatirapa pa kung magdasal. Totoo ba ito, kapatid Lisa? Unang-una dapat natin itama kung ano ang kahulugan ng pagano. Karamihan sa mga manunulat ng diksyonaryo ay kanilang pinakakahulugan na ang pagano ay ang mga di-Kristiyano o kaya'y mga hindi binyagan. Ang mga tinutukoy dito ay ang mga Muslim dahil unang-una ang mga Muslim ay hindi Kristiyano at hindi sila binibinyagan. At salamat naman sa ibang manunulat ng diksyonaryo na tama at makahustisya ang pagbigay nila ng kahulugan nito. Ang kanilang sinabi, ang pagano, ay ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan maliban sa tunay na Diyos, maliban sa Allah. Sa dahilan na kung saan walang kantahan o sayawan sa Islam, dahil ang sinusunod nito ay ang tunay na batas ng tagapaglikha. Samantala sa ibang mga relihiyon, ang sinusunod nila ay kung ano ang nais ng kanilang mga tagasunod. Samantala sa Islam, brother, dapat nating alamin at malaman kung ano ang nais ng ating tagapaglikha. Halimbawa, sa pagdadarasal, ang pagpapatirapa, ito'y pamamaraan ng mga naunang propeta at sila ay nagpapatirapa. Halimbawa, si Jesus, maging sa Biblia, siya ay nagpapatirapa. Ito'y palagi ang tinatalakay sa banal na Quran. At katotohanan, ito ay ang katangian ng mga taong matakutin sa tagapaglikha. Katotohanan, si Satanas, ito ang isa sa mga gawain na kanyang tinalikuran at hindi siya sumunod sa ating tagapaglikha, ang pagpapatirapa.
Ang katangian ng mga mananampalataya, kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. at sa gabi sila ay nagpapatirapa ng mahabang pagpapatirapa. At sinabi pa ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. sa kanilang mga mukha ay ang tanda ng kanilang pagpapatirapa. Ang mga sayawan o kantahan ay mga palamuti ni Syaitan upang ilayo sa tamang pag-alala ang tao sa kanyang tagapaglikha. Kaya sa sino mang matuwid na mananampalataya, iiwasan niya ito at siya ay tuluyang magiging alipin ng ating tagapaglikha. Hindi pala pagano, kundi ito ay pagsunod lamang sa tamang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-anim na katanungan, kapatid, ay makaluma at backward daw ang mga Muslim sa dahilan bitin ang suot na pantalon sa mga lalaki at nagbebelo ang suot ng mga kababaihan. Tinatanggal pa ang sapatos pag magdasal. Ito ba ay batayan, kapatid, para masabi natin na backward ang mga Muslim? Ang mga katangiang ito, mga kapatid, ay ginagawa na ng mga naunang propeta. Dapat malaman ng isa sa kahulugan ng Islam ay ang din, kumpletong alituntunin ng buhay ng tao. Kaya maging sa pananamit ay mayroong pamamaraan at maging sa pagpasok sa masjid, sa bahay-sambahan. Sa mga kalalakihan, ang pananamit ay may katuruan ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Kagaya sa sinabi ng Propeta alayhi salatu wassalam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. anuman ang nasa ilalim ng bukong-buko ng ating damit ay ilalagay ng Allah sa impyerno. Sa mga kababaihan, sinabi ng Allah Jalla wa Ala, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O sugo ng Allah, sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at sa mga kababaihang mananampalataya na kanilang tabunan ang kanilang buong katawan kapag sila'y lalabas. Ito'y mainam sa kanila upang sila'y makilala na mga matutuwid na mga babae at hindi sila alipustain. At ang Allah ang siyang mapagpatawad at ang pinakamahabagin. Ito po ay hindi tanda ng pagiging baliktot sa lipunan. Subalit ito'y isang uri ng pangangalaga sa mga kababaihan. Tingnan ang pangyayari sa mga bansa na walang batas sa pananamit. Marami ang nagagahasa at ang mga umiiral na problema na hinaharap ng mga kababaihan, sinisibulan, binabastos dahil sa kanilang pananamit. Ang Allah Jalla wa Ala ang pinakamaalam sa lahat, kaya ang kanyang batas ay dapat susundin dahil ito'y pangangalaga sa lahat ng sangkatauhan. Marami pong salamat, Brother Omar. Hindi pala ito batayan ang pagiging backward, kundi ito ay tanda ng katapatan o pagmamahal at pagsunod sa tagapaglikha. Ang pangpitong katanungan, kapatid, ay napag-iwanan na raw ang mga Muslim sa sibilisasyon sa dahilan bawal ang alak, sugal, disko o kaya'y sayawan. At ang mga babae na Muslim ay hiwalay sa mga kalalakihan kapag may okasyon. Bakit nga ba, kapatid? Sa ating nakita sa mga bansang Islamiko, Brother Omar, halimbawa dito sa Saudi Arabia, na kung saan nagtatayugang gusali, mga bagong makinaryas pang industriya, modelong sasakyan ay nasa kanila. Sila ba'y naiwanan ng sibilisasyon?
Ang alak, sugal, sayawan ay ipinagbawal ng Islam sa kadahilan ng mga ito ay kasangkapan ng ating kalabang si Satanas. At alam natin kung ano ang maidudulot na kasamaan sa lipunan. Sa bansa na hindi ipinagbawal ang mga ito, ay mas maraming hinaharap na mga suliranin. Maging halimbawa sa loob ng pamamahay, kapag ang isa man sa atin, sa pamilya, ay umiinom, sumusugal, mahilig sa sayawan, katotohanan ay magkakaroon ng suliranin ang isang pamilya. Ano pa kaya kapatid kung ito ay pahintulot sa lipunan? O kaya marami tayong nadidinig na mga paghihiwalay, patayan, aksidente, at mga immoral na pangyayari na ang kadahilanan nito ay nagmula sa alak, sugal, o iba pang kasamaan o kagamitan ni Shaitan. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Noong tinanong kanila o Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa alak at pagsusugal, sabihin mo sa kanila na ang dalawang ito ay mayroong kabutihan, subalit mas malubha ang kasamaang maidudulot nito. Sinabi pa ng Allah Jalla wa Ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O kayong mga mananampalataya, katotohanan, ang alak, ang sugal, at pag-alay sa mga ribulto, at ang divinasyon ay isang uri ng kasamaan at karumihan sa mga gawain ni Satanas. Layuan nyo ito upang sa gayon kayo ay magtatagumpay. Ito pong dahilan, Brother Omar, kung bakit nilayuan ng mga Muslim ang mga bagay na ito dahil sa hinahangad nila ang tagumpay sa mundong ito at sila ay magtatagumpay din insyaAllah na ipapasok ng Allah sa paraiso. Ang pag-iwas pala sa alak, sugal, o iba pa, ay nagtuturo pala ito sa tao ang pagiging modest o kaya'y maginoo at pagiging respetong para respetado ang tao sa kanyang lipunan at ito ay sanhi o sakit sa sosyedad. Kaya dapat pala na hindi ito basihan na sabihin natin na napag-iwanan ang mga Muslim, kundi ito ay ikangay pagiging maginoo o modest. Okay, pangwalong katanungan kapatid ay ito. Bingiraw at hindi pati marunong ng ibang lengguwahe ang Diyos ng mga Muslim, sapagkat kapag magdadasal ay gumagamit pa ng loudspeaker. Ano naman ang paliwanag mo dito kapatid? Ang sinasabi nila mga brother ay isang uri ng napastangan, paghamak sa kadakilaan at kaluwalhatian ng isang makapangyarihang tagapaglikha. Siya ang lubos na nakakadinig ng lahat, maging ang layunin at hangarin ng lahat ay alam ng ating tagapaglikha. Ang paggamit ng loudspeaker o ano pa mang makabagong gamit ay para sa atin upang sa gayon ay ating madinig ang pananawagan ng pagdarasal. Upang sa gayon mapaalala sa atin ang ating kasunduan sa ating tagapaglikha na siya ang mayroong karapat-dapat sambahin. Ang pananawagang ito, mga kapatid, ay ating ulitin upang sa gayon maunawaan at malaman kung ano ang kahulugan nito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay isang alipin at sugo ng Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo at alipin ng Allah. حي على الصلاة. Halina sa pagdarasal. حي على الصلاة. Halina sa pagdarasal. حي على الفلاح. Halina sa tagumpay. حي على الفلاح. Halina sa tagumpay. الله أكبر الله أكبر. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. لا إله إلا الله. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Kaya ating nadinig ng pananawagang ito ay para sa mga mananampalataya upang maghanda na sa pagdadarasal. Ito po ang kahulugan ng pananawagan sa pananawagan ng pagdadarasal. Marami pong salamat. Tanggapin natin na lahat ng ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang pagaanin ang pagsamba sa Kanya. Katulad ng sasakyan, ang bus ay nagagamit ito para sa Hajj o kaya ang eroplano at ang microphone para ika ngay marinig ng malayong ika ngay magdadasal o magsamba. Ito ay tanda ng ika ngay biyaya ng tagapaglikha natin. Ang siyam na katanungan, kapatid, ito ay kapuna-puna na ang mga lalaking Muslim ay nagpapahaba ng balbas para daw kambing. Ano ang dahilan, kapatid? Aking uulitin, ang Islam ay din, pamamaraan ng buhay ng tao, upang sa gayon tayo ay mamuhay ng ayon sa batas ng ating tagapaglikha. Sa Islam po ay pinagbawal ang pagtanggal ng balbas o ang pag-ahit nito. Subalit dapat malaman na hindi nang hulugan na kapag ang tao ay nag-ahit ng balbas, siya ay labas sa Islam. Siya ay isang mananampalataya pa rin, subalit hindi niya sinunod ang pagpapatubo ng balbas. Magagayon sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam tungkol sa pagpapatubo ng balbas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. رواه أحمد. Hayaan ang inyong balbas at gupitin ang inyong mga biguti. Ang pag-ahit ng balbas ay ang paglayo sa gabay ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at sa batas ng ating tagapaglikha. Magkagayon, ang mga nanunuligsa o nang iinsulto ng aalipusta sa mga nagpapatubo ng balbas, ito ay ang pamamaraan o itong dahilan na sila ay maaaring lalabas sa Islam. Sa kadahilanan na sino man ang manglait o mangalipusta sa anumang mayroong patunay mula sa Sunnah at Quran, ito'y isang gawain ng pagtalikod sa batas ng Allah Jalla wa'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang Allah ba, ang kanyang tanda, o ang kanyang propeta, ang kanilang kinukutya? Huwag magdahilan ng iba. Katotohanan, kayo'y tumalikod sa tuwid na daan pagkatapos na nakita nyo ang tunay na daan, ang daan ng Islam. Kaya ang pagpapatubo po ng balbas ay gawain ng mga propeta. Maging halimbawa, ang huling hapunan na kung saan ginuhit ng mga ni Leonardo da Vinci ang mga kasamahan ni Jesus o si Jesus mismo na kanyang ginuhit ay mayroong balbas.
Magkagayon, kapag sinasabi ng iba na parang kambing ang mga ito, sila ba ay sumasamba, tumatangkilik sa mga kambing? Ito'y dahilan lamang ng pagsunod namin sa mga propeta at magmamahal, lalong-lalo na sa kay Jesus dahil siya ay isang dakilang propeta ng Islam at sa ating nalaman na siya rin ay nagpapatubo ng balbas. Marami pong salamat, Brother Omar. Ibig sabihin pala, ito rin ay isang tanda ng pagmamahal at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at lalong-lalo na sa mga dakilang propeta na siya o sila ang sinugo na kwaran sa mga tao. Ngayon kapatid, ang pang-10 katanungan ay wala yatang Christmas sa mga Muslim at hindi yata nag-celebrate ng birthday ng mga Muslim, lalong-lalo na yung kapanganakan ni Propeta Muhammad. Ano ang paliwanag mo dito, kapatid? Ang Christmas, Brother Omar, birthday o ano pang selebrasyon na walang patunay mula sa Sharia, sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad a.s. ay dapat layuan ng isang mananampalataya. Ang sino mang nagdiriwang nito ay mahina ang kanyang kaalaman at ang kanyang paghawak sa tunay na batas ng Allah. Ito'y uri ng mga bid'ah, pagdagdag sa batas ng Allah Jalla wa'ala. Dahil alam natin na ipinadala niyang Islam at ipinadala niya rin si Muhammad a.s. sa kadahilanan na ginawa niyang ganap at kumpleto ang batas ng Allah Jalla wa'ala. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang aking pagtulong sa inyo at pinili ko na Islam ang relihiyon para sa inyo. Kaya magkagayon ang mga selebrasyong ito, mga kapatid, ay hindi ginawa ng propeta alayhi salatu wasalam ng kanyang kasamahan. So sino ba tayo na magdagdag sa batas ng Allah Jalla wa'ala? Ito'y uri ng mga bid'ah. Kaya ingatan natin at pakinggan natin ang sinabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. Iwasan ang anumang pagdagdag sa batas ng Islam dahil ang pagdagdag nito ay uri ng bid'ah at lahat na bid'ah ay lumalayo sa tuwid na landas. Kaya maging anibersaryo sa patay o anibersaryo sa kasal o anumang mga anibersaryo, kapatid, ay dapat nating iwasan at lubusan nating isuko ang ating sarili sa ating tagapaglikha. Sa ating kapanahunan ngayon, ang mga Muslim ay sumusuko sa batas ng mga hindi mananampalataya. Ito'y kadahilanan na sila'y tuluyang lumalayo sa batas ng Islam. Ang Allah po ang lubos na nakakaalam. Kung tutuusin ay malaking tulong sa ating buhay sapagkat ang pag-iwas pala sa mga ganito ay pag-iwas sa gastos at abala sa buhay. Ang birthday o kaya dibu o kaya Christmas ay isang sanhi ng problema sapagkat ang isang pamilya kapag wala ito, walang-wala siya, ay basta lamang makapagdiriwang ito ay gagawa ng paraan kahit sa masamang ikangay pamamaraan. Kaya ito ay ikangay malaking tulong para sa atin kung wala ito sa ating buhay. Isang katanungan pa, kapatid, ay ito. Mananakot ba o terorista ba talaga ang mga Muslim? At ang balbas ba ay simbolo ito ng terorista, kapatid? Unang-una dapat nating unawain kung ano mismo ang ibig sabihin ng terorista. Ang terorista ay ang mga tao o pangkat ng mga tao na gumagawa ng kasindak-sindak o katakot-takot na gawain. Halimbawa, pamumumba, pagpatay, at iba pang katulad nitong gawain. Titingnan natin ang mga pangyayari sa paligid kung sino ang pumapatay ng daang-daang Muslim o nananakot. Sabihin kung anong uri na gawain niyaon. Sa ating kapanahunan ay lalong lumalabo ang katotohanan. Minsan ang kasamaan ang siyang tinatawag na mabuti
At kadalasan, ang sinumang gumagawa ng hakbang upang labanan ang kasamaan ay siyang tinataguriang mga masasama o kaya'y mga terorista. Ang pangyayari, kapag ang kilalang tao o pangkat ang gumagawa ng karahasan ay tinatawag ng pangangalaga sa sanlibutan. Subalit, kapag ang isang katiting na samahan o pangkat na hindi sumasang-ayon sa pamamahala ang gumagawa ng hakbang upang pangangalagaan ang isang bayan ay tinataguriang terorista. Saan na ang katotohanan? Ang Islam ay nangahulugan ng kapayapaan at ito'y kabaliktaran ng terorismo. Ang batas ng Islam ay isang pangangalaga o hadlang sa pagsagawa ng kasamaan o terorismo. Halimbawa, ang pagpataw ng kamatayan sa mga mamatay tao, ang pagputol ng kamay sa mga magnanakaw, hadlang upang pigilin ang anumang mga kasamaan. Hindi natin tatanggihan na mayroong mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, katulad din ng mga hindi Muslim. Kailangan malaman ng bawat isa, kapag ang isang Muslim ay gumawa ng kasamaan, siya ay lumalayo at lumalabag sa batas ng Islam. Kaya mga kapatid, dapat nating unawain na ang pagpapatubo ng balbas ulit ay hindi ito tanda ng mga terorismong tao. Sa ngayon sa atin sa bansang Pilipinas, mayroong mga grupo ng mga military na ang nagbubumba pala o gumagawa ng kasamaan ay kanilang mga kasamahan. Sila mismo ang nagsabi nito. Kaya nakita natin ang katotohanan ng Islam at ang batas ng Islam na hindi ito gumagawa ng kasamaan. Kayo ang may tamang paghusga at may tamang kaalaman na kilalahanin kung sino ang mga terorista o mga taong gumagawa ng kasamaan. Ang Allah ang lubos na nakakaalam ng bagay na ito. Kaya ilan lang ito sa mga paninira sa mga Muslim at Islam. Ngunit kung meron mang gumagawa nito ay hindi turo ito ng Islam. At ang sinumang tao na gumawa nito ay mananagot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakiusap lang ay huwag na huwag lalahatin ang buong Muslim kung meron man ito. At kung may yung simbolo ng balbas ay ito ay simbolo ng mga terorista, siguro medyo mag-isip-isip tayo kasi ang ikangay larawan ni Jesus Christ o Isa alayhis salam ay may balbas at saka mga disipulos niya ay baka terorista rin sila kung ganun ang ating ikangay palatandaan. So, yan ang ating isipin. Ang isang katanungan kapatid ay ito, yung ipinanganak na Muslim o matagal ng Muslim, batayan ba o sukatan ba ito para hindi na mag-aral ng Islam? Kapatid, ano ba ang payo mo sa mga kapatid nating nakikinig? Mga minamahal kong kapatid, ang batayan ng pagiging Muslim ng tao ay ang kanyang pagiging masunurin at ang buong pagpapasakop at pagsunod sa batas ng tagapaglikha. Ang isang Muslim ay magiging masunurin at matakutin sa Allah kung mayroon siyang tamang kaalaman. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Katotohanan, ang mayroong tamang takot lamang sa mga alipin sa kanyang tagapaglikha ay ang mayroong alam sa pananampalatayang Islam. Magkagayon, ang taong may tamang kaalaman lamang ang totoong magkakaroon ng takot sa Allah. Sa kabilang panig, ang mga taong walang alam ay walang tunay na takot sa Allah. Sa kadahilanan na hindi nila alam kung ano ang dapat nilang iwasan at dapat nilang isakatuparan. Dapat alamin ng bawat isa't isa na ang tao kapag siya'y lumalayo sa paghanap ng kaalaman, siya ay dahan-dahan na ring lumalayo sa batas ng ating tagapaglikha. Ang mga ulama, ang mga pantas ng Islam, kahit kanilang naabot ang mataas na kaalaman, sila'y nagpapatuloy pa rin ng paghanap o pag-aaral sa Islam. Sa kadahilanan na kanilang nakita ang kabutihan at maidudulot sa buhay ng tao. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Inaangat ng Allah ang sinumang sa inyong may paniniwala at yaong may tamang kaalaman sa mataas na antas. So ang gawain ito mga kapatid ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala
Kaya dapat lamang na maghanap ng kaalaman dahil dito napapadali ang pagpasok ng tao sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. sino man ang nagtahak ng daan upang kanyang matamo ang kaalaman, ay gagawin ng Allah na magaan sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. Kaya mayroong kaibahan sa taong walang alam at taong mayroong alam. Ang taong mayroong alam ay mayroon siyang lakas na mapaglabanan ang kasamaan. Samantala ang taong walang alam ay hindi niya alam kung anong dapat niyang gagawin sa kadahilanan na hindi niya alam kung ano ang kanyang sandata laban sa kasamaan. Kaya mga kapatid, kinakailangan lamang na pag-aralan natin ang Islam dahil ang pagiging Muslim ay ang pagsunod natin sa Allah at makakamtan natin ang pagsunod natin sa Kanya kung mayroon tayong tamang kaalaman. Marami pong salamat. Ang paghahanap pala ng kaalaman ay isang obligasyon o tungkulin ng bawat Muslim na katulad natin. Ang isa pang katanungan, kapatid, ay ito: ang agimat, anting-anting, magic o kaya'y pamahiin ay tinatanggap ba sa Islam? Ano ang maipapayo mo, ang paliwanag mo dito, kapatid? Itong lahat, Brother Omar, ang agimat, anting-anting, salamangka, o mga pamahiin, itong lahat ay labag sa batas ng Allah Jalla wa'ala dahil ang lahat na ito ay kinasusuklaman ng ating tagapaglikha. Halimbawa, sa panahon ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ay may taong 10 katao na gustong sumaksi sa kaisa ng Allah at pagiging propeta ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ang Siyam, sila ay nagsyahada, sumaksi sa kaisa ng Allah at pagkapropeta ng Muhammad alayhi salatu wassalam. At nagtanong ang mga tao, Ya Rasulullah, ano ba ang katayuan ng taong ito? Sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, siya ay mayroong anting-anting sa kanyang balikat. Kaya ang ginawa ng tao ay sinira niya at ganoon na lamang tinanggap ng Propeta alayhi salatu wassalam ang kanyang pagsaksi. Kaya mga kapatid, makita natin na ang mga bagay na ito ay taliwas sa pinakadiwa at katuruan ng Islam. Dahil sinabi nga ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sino man ang gumamit ng anting-anting ay nagtatambal sa Allah. Ang agimat, anting-anting ay walang batayan sa Islam. Kaya kinakailangan lamang iwasan natin dahil ito'y kinasusuklaman ng Allah Jalla wa'ala. At kung sino man ang mamatay na mayroon siyang anting-anting o nagkakaroon pa ng ibang kapangyarihan, siya ay mamatay na labas sa estado ng Islam. Marami pong salamat. Kahit pala sinasabi mo na naniniwala ka sa iisang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay katunayan ay hindi ka pala naniniwala sapagkat meron ka pang tinatawagan o kinakatakutan liban sa tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang katanungan pa, kapatid, ay ito: ang kayamanan, kaligayahan, karangalan sa buhay ng tao ay simbolo ba ito ng tagumpay at nasa tamang relihiyon ba ang isang tao? Pwede bang ibigay mo ang pananaw mo rito, kapatid? Ang pananaw ng Islam, mga kapatid, na ang kayamanan, kaligayahan at karangyaan sa buhay ng tao, hindi ito tanda na siya ay nasa tamang landas. Bagkus, ito'y mga biyayang pinagkaloob ng ating tagapaglikha sa kanino mang kanyang ninais. Ito'y mga amana, mga pinagkatiwala ng Allah sa sino mang kanyang ninais. Sa mga mayaman, ang kanilang kayamanan, ang karangyaan, ang kaligayahan, ito'y pag-aari lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y pagsubok sa kanila. Kailangan silang palagiang magpapasalamat sa Kanya. Subalit sa karamihan, ating nasaksihan na sila'y palagi ang nagmamalaki ng mga ito ay kanilang nakamtan dahil daw sa kanilang pagsisikap, kakayahan at katalinuhan. Ang mga kaginawang ito ay binibigay ng Allah sa sinumang kanyang ninais, maging sa mga kalaban ng Islam, maging sa mga minamahal ng Allah, o maging mga sa kinapuputan ng ating tagapaglikha. Pagmasdan natin ang katayuan ni Parao. Siya ay pinakamayaman at mayroong kapangyarihan. Ito ba'y tanda na tama siya at mahal siya ng Allah?
alam ng karamihan kung ano ang nagiging hantungan niya. Sa kabilang panig, tingnan natin at alalahanin natin ang mga naranasan at katayuan ng mga propeta. Halimbawa, si Propeta Noah alayhi salatu wasalam ay nagtiis sa panglalait ng kanyang pamayanan. Si Propeta Abraham alayhi salatu wasalam ay sinunog siya ng kanyang mga mamayan. Niligtas siya ng ating tagapaglikha. Si Job ay nagdanas ng kahirapan at malubhang sakit na halos ang kanyang asawa ay hindi na rin nakakilala sa kanya. Si Moises ay nakaranas ng paghirap at hanggang siya ay tumakas tungo sa Madyan. Si Jesus alayhi salatu wassalam ay kung saan naranasan din ang pagsubok at paghirap hanggang sa tangkain ang kanyang buhay. Ang katapusang propeta si Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagdanas ng kahirapan at pagtitiis. Sa kabuuan, hindi na hulugan na kapag mayaman ay tanda na ng pagmamahal ng Allah. Ang karangalan at kaligayahan, ito'y biyaya sa kanyang mga ninais. Maggagayon, kailangan lamang na palagi ang magpapasalamat sa mga karangyaan ito. Kaya maggagayon, pakinggan natin at ating unawain ang sinabi ng Allah Jalla wa'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ang kayamanan, ang mga anak ay isang palamuti lamang sa buhay sa mundo. Subalit ang mananatili ay ang mga mabuting gawain at ito ang mainam para sa inyong Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat nating alalahanin na ito'y mga pagsubok. Alalahanin natin sa araw ng paghukom na walang mamamagitan sa atin. Kagaya sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sa araw ng paghukom, ang kayamanan at ang mga anak ay walang maidudulot na kabutihan maliban lamang sa mga taong binigyan ng matapat na puso na sila'y sumunod at sumuko sa ating tagapaglikha. Kaya hindi nangahulugan na kapag ikaw'y mayaman, ikaw ay minamahal ng Allah. Ito'y tanda ng kapangyarihan ng Allah at kasaganaan ng kanyang biyaya. Kaya kinakailangan magpasalamat at gamitin ito alang-alang sa pagmamahal natin sa ating tagapaglikha. Ito pala ay isang biyaya o bahagi ng biyaya at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha at kasabay na rin ito ng pagsubok upang makilala siya na siya ang pinagmulan ng lahat-lahat. Isa pang katanungan kapatid ay, sapat na ba sa tao na maniwala na merong Diyos at gumagawa siya ng mabuti na kahit na wag na siyang sumunod sa utos? Kasi ito yung sinasabi nilang Allah Karim o mapagbigay ang tagapaglikha. Ano ang masasabi mo dito kapatid? Sa Islam, Brother Omar, kapag sinaksihan ng tao ang kasya ng Allah at ang pagiging propeta ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa pagsabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, siya ay pumasok na sa pananampalatayang Islam. Subalit, hindi nangahulugan na siya ay hindi pwedeng lalabas sa pananampalatayang ito. Dahil ang pagsabi nito ay bahagi lamang ng iman. Ang iman ay ang pagsaksi ng dila, ay ang paggawa ng ating katawan at kinakailangan paniniwalaan ito ng puso. Kung sasabihin mo ang Allah ang Karim, ito'y napakagandang salita ng Allah mapagbigay. Subalit kung hindi mo gagawin ang iyong tungkulin, katotohanan, ang sinabi mong la ilaha illallah ay nilalayuan mo ang kahulugan nito. Kaya sa sino mang nagsabi ng la ilaha illallah, dapat niyong unawain na ito'y nangahulugan na siya ay susuko at sasamba sa ating tagapaglikha. Kapag tumawag ang adhan, ang pagsasala, ang paanyaya nito, at ika'y tuluyang lumayo, at sasabihin mong Allah Karim, ito'y sufisyente na ba sa atin? Ang pagsabi na ang Allah Karim, siya ang mapagbigay, kinakailangan lamang na susundin natin ang kanyang batas dahil katotohanan, ibibigay niya ang ating mga pangailangan at pangangalagaan tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Marami pong salamat, Brother Omar. Yan pala ay hindi sufisyente o kaya ay sapat na ganun na lamang na Allah Karim, kundi kasabay ito ng gawa o pagsunod sa utos ng tagapaglikha. May kasabihan nga na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang huling katanungan kapatid ay,
Antikristo ba talaga ang mga Muslim? Brother Isa, baka pwedeng ipaliwanag mo ito? Ang sinasabi nating Antikristo, mga kapatid, ito'y nagpapakita na ang tuluyang pagtalikod, pagtaliwas sa batas ni Jesus. Isa sa katangian ng mga Muslim kung bakit sila'y tinatawag ng mga Muslim sa kadahilanan na sila'y naniniwala sa mga dakilang propeta na ipinadala ng ating tagapaglikha. Ang pagkilala, halimbawa, at pagsunod sa mga propeta ay isa sa tungkulin ng isang Muslim. Kalintulad ni Adan, si Noah, si Abraham, si Ismael, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Aaron, si John the Baptist, at kalintulad halimbawa si Jesus. At ang katapusan sa kanila ay si Muhammad alayhim salatu wassalam. Sa paniwalang ito, mga kapatid, ating nasaksihan at ating nadinig ng mga Muslim ay kumikilala din kay Jesus. Ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang sa kadahilanan na kilalahanin mo siya bilang isang sugo, bagkus susundin mo at gagampanan mo ang kanyang mga utos. Halimbawa, yung kanyang katuruan na ang pagsamba sa isang dakilang tagapaglikha, ito ang katuruan ni Jesus. Kaya ang sinumang tao na nagsasabi na ang Diyos ay tatlo, nagkakaroon ng anak, siya ay isang Antikristo. Dahil si Jesus, alayhi salatu wassalam, ay nagtuturo ng pagsamba sa isang dakilang tagapaglikha lamang. Ang kanyang pamamaraan ng pagdadarasal, siya ay nagpapatira pa. Halimbawa, ang kanyang pag-aayuno o iba pang mga gawain. Ang kanyang mukha ayon sa mga ginuhit ng tagapag-uhit na siya ay merong balbas. Ang mga gawain ito, simula sa paniwala sa kaisa ng Allah, sa pagsasagawa ng pagdadarasal, ang pagsasala, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay isang gawain ng isang matuwid na Muslim. Si isang Muslim, ikaw na Muslim, ay maaring magiging Antikristo kung hindi mo gagampanan ang mga tungkuling ito. Kung ikaw ay maniwala sa iba't ibang Diyos, maliban pa sa Allah, ikaw ay hindi magsasagawa ng pagdadarasal, pagsasagawa ng pag-aayuno, o ano pa mang mga tungkulin, ito ay gawaing Antikristo kung iyong tuluyang lalayuan. Dahil ang Islam ay ang batas na ibinigay kay Muhammad na kung saan pagpatuloy na batas mula sa Allah Jalla wa Ala na ibinigay din kay Jesus alayhi salatu wassalam. So silang lahat, ang mga propetang ito, ay tumatalima at sumusunod. Kaya magkagayon bilang tagasunod ng mga propeta, lalong-lalo na itong si Jesus, kinakailangan lamang susundin natin at gagawin natin ang tungkulin na ipinatupad ng Allah Jalla wa Ala na pinatunayan at ginampanan ng kahuli-huling propetang si Muhammad alayhi salatu wassalam. Kaya ang isang Muslim kapatid ay hindi siya magiging tunay na Muslim kung hindi niya mamahalin, galangin ang dakilang propetang si Jesus. At ang katapusan sa kanila ay si Muhammad, sumasa kanila nawa ang kapayapaan at marami pong salamat. So narinig natin kapatid na isang malaking punto na ang mga Muslim ay hindi Antikristo, bagkus sila nga ang tunay na nagmamahal at sumusunod kay Isa o Jesus Christ, peace be upon Him. Mga kababayan at mga kapatid kong Muslim, dito po nagwawakas ang ating talakayan. Sana po kahit papano ay nakapagdulot po kami ng wastong kaalaman hinggil sa naturang paksa na ito'y magsisilbing daan para ang mga Muslim at Kristiyano ay magkakaroon ng respeto at mabuting ugnayan at pintuan ng pagkakaisa. Dahil dito ay isang bansa o tayo ay isang bansa, isang diwa na sana ay isang pananampalataya na ito ang Islam. Ngayon, kung gusto po natin magkaroon ng karagdagang impormasyon o katanungan o magbigay komento, sana po ay huwag mag-atubili na tumawag o sumulat, dumalaw dito sa sanggapang ito. Cooperative Office for Propagation and Guidance Al-Nasim, P.O. Box 51584, Riyadh, KSA 11553, telephone number 2328226 o kaya'y 2350194. Ang inyong lingkod, Omar Subia po lamang ang nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند